Tawag sa pagsamba. Sa araw na iyon ay awitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan sapagkat kung nagagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Tunay Diyos, kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Tayo pong lahat. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Awitin po natin ang O Come Emmanuel. Tayo po'y manalangin. Panginoon po namin Diyos, banal ka po at mapangyarihan sa lahat. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa umagang ito, Ama. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapalang aming natatanggap. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. I-bless niyo po ang bawat isa na narito ngayon. Ganun din po ang siyang mangunguna, ang pautim, ang magdadala ng mensahe mo, O Lord. Bless niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang siya mag-ingat sa amin, sa aming pag-uwi. Dadalain ko rin po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang. Ikaw po ang siya mag-ingat sa kanila. Dadalain ko rin po, Ama, ng tututunan po namin ngayong araw na ito ay mabaon namin hanggang sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang pagsisindi ng unang kandila ng Advent. Ang Pasko ay narito na. Ang Panginoon ay narito. Narito na ang buhay ng pag-asa para sa lahat ng tao, para sa lahat ng bansa. Mula sa ating nakaraan, nagwika ang propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. Mga iniibig, darating ang panahon
na ang tigang na lupa, ang nagdarahop, at ang mga naghihintay sa Panginoon ay makatatamo ng ibayong kapayapaan. Alam pang mamayani sa kasamaan, pinipili nating maging matatag at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay hindi nawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ang ating buhay ng pag-asa. Sinindihan natin ang kandilang ito ng pag-asa bilang tanda ng ating pangako na bigyang pansin at paghandaan ang mga araw na tiyak na dating at naririto na. Ang araw na maghahari ang uri ng pag-ibig, katarungan at awa ng Diyos. Isang pag-asang nagbibigay ng matibay at buhay na pag-asa sa kabila ng hindi mapaghahawakang kalagayan ng bundong ito. Ayan, God's good. And all the time, yan, tayo po, inaanyayan ko po tayo magstatayo. At sa panghuling araw ng Nobyembre, ay bukas na po ay Disyembre, sabay-sabay po natin i-welcome ang ating Panginoon sa ating presensya sa umagang ito. Kaya kantahin po natin ang sabik sa presensya mo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Walang hangin ang iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Lumalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Baguhin mo ang buhay ko, Panginoong iyo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus,
At sa pagpapatuloy po ng ating awitin, damhin natin yung presensya ng Panginoon dahil alam natin sa yung Diyos na dakila natin na kasama natin, lalo na sa darating na Pasko, siya yung magiging sentro ng ating pagmamahalan. Kaya sa umagang ito, patuloy natin siyang paawitan, bigyan ng papuri, bigyan ng pagsamba. Sa Kanya lahat itinataas, sa Kanya lahat pinapapuri, sa Kanya lahat ibinibigay ng pagmamahal, pasasalamat, paghingi ng tawad, at lalo na ang pagsasama-samang magpuri sa Kanya. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. Isa pa, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula Sa'yo. sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan nga kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapantay, wala nang mapantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Isa pa, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama.
wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Kaya, Panginoon, Ikaw ang sumentro sa buhay namin. Sa bawat pamilya narito, sumasamba sa iyo, naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo. Sa umagang ito, Ikaw ang dakilain namin. Ikaw ang papapurihan namin. Sa iyo lahat ng presensya, sa iyo lahat ng pasasalamat, papalampakan ka namin na awitan, sasayawan. Pinapadalangin namin lahat ng bawat isa narito, Lord, na Ikaw ang humipo sa mga karamdaman, kasakitan, mga dalangin, mga pagpapalang hinihiling nila. Dahil, Lord, Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos ng aming Ama. Ikaw ang mahal. Ikaw ang mamahalin. Ikaw lang ang papapurihan, pasasalamatan. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo. Dahil ginising mo kami sa umagang ito ng puno ng pagpapala, puno ng kasiglahan, puno ng mga pagpapalang binibigay mo, Lord. Kaya sa umagang ito, Ikaw pa rin ang aming Diyos na buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na dakila. Amen. Para po sa sagutang pagbasa, matatagpuan ito sa Hebreo chapter 6 verse 13 to 20. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang pinangako sa kanya. Nanunumpa sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapatibay ang... Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan ay hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Tayo pong lahat. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Batiin po natin, ngitian natin yung ating mga katabi.
Binabati din natin yung mga kasama natin online sa ating live streaming at ang ating panalangin ay kung paano natin madama ang presensya ng Panginoon sa loob ng sanctuary. Ganon din yung mga nasa online service. November 30, 2025, last day of the month, 25 days before Christmas. At today po ay first Sunday of Advent. At kanina po sa ating pagpapasimula, sinindihan natin ang unang kandila ng Advent na every Sunday po ay gagawin natin. Ang December 7, second Sunday of Advent, 14, third Sunday. So 21 po yung fourth Sunday of Advent bago po yung Christmas. So, katulad po ng dati, let's prepare ourselves to serve God this December sa ating pong mga simbang gabi at sa ating pong Christmas service, sa parating na CYC ng ating mga young people at on December 20 ay ang ating pong Prida Outreach. Yun po yung ating maraming gawain ngayong pong December. Pagpasalamat natin ang matagumpay na gawain ng School BOT at ng Church Council sa retreat planning and team building na ginanap noong Friday at hanggang kahapon. Salamat po sa Panginoon. At ngayong araw din po na ito, sa ating pong PIMC family, ay ipinagdiriwang natin ang 1-year anniversary ng pagkatatag ng ating pong simbahan at ipanalangin natin ang kanya pong marami pang taon ng pagdiriwang. Nataon kasi na Sunday, pero ang isa doon sa sulat ng ating pong former Chief Justice Renato Puno, we are looking forward na on next year, magkaroon tayo ng gawain na sama-sama, yung buong PIMC family. So, panalangin natin ang ating mga obispo at ang kabuuan ng ating PIMC family. At yung pong hindi na po kami mag-processional, we can stay, papanoorin po natin. Hindi tayo nakasama noong last November 30 na itinatag yung PIMC, pero nagpadala po sila ng video po na papanoorin natin ng pag-ala-ala ng tagumpay ng gawain. Yun po yung last part ng ating pong pagsamba. Yung pong ating mga announcement, sama-sama po tayo na makikipagniig sa Diyos sa ating pong panalangin. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lagi kang Diyos sa amin. Katulad ng iyong pangako, hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinapabayaan. At katulad ng pagsindi namin ang unang kandila ng Advent, ang pag-asa sa iyo, ang buhay na pag-asa sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo, ang siya po nawang lagi naming panghawakan, na sa aming mga buhay, mayroong isang mabuting Diyos na hindi nagsasawa na kami ay pagpalain. Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Kailanman hindi ka sumuko sa amin sa kabila ng aming mga pagsuway at ng aming mga pagkakasala. Sa bawat paghingi namin ng tawad, nakakamta namin ang kapatawaran at nagkakaroon ng panibagong lakas ng aming pananampalataya. Sapagkat nandiyan ka lagi
para ibalik ang pag-ibig na lagi mong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong mga biyaya na lagi naming tinatanggap. Sa maraming tagumpay na pinagkaloob mo, nandyan man ang mga pagsubok, pero patuloy namin pinagtatagumpayan at nalalagpasan sapagkat mayroon kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayon, nilalapit ko po ang bawat isa at ang bawat pamilya. Anumang mga pinagdadaanan, alam namin na mayroon kaming Diyos na pagtatagumpayin po kami. At aming pong kinikilala ang kapangyarihan mo na siyang magbibigay tagumpay sa amin katulad ng pangako mo na kapag dumating ang pagsubok, bibigyan niyo po kami ng lakas upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito. Kaya inaangkin namin ang mga biyaya sa lahat ng aming mga pangailangan at higit pa, pagpapalain niyo po kami. Ganon din sa mga sakit at karamdaman, inaangkin namin, Panginoon, ang iyo pong pagpapagaling sa bawat sa amin. Salamat po sa pagpapagaling mo kay Teacher Daisy, and we continue to claim her healing at mabilis na recovery niya, Panginoon. Hawakan niyo po siya. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, ang aming Diyos na nagpapagaling. You're our healer. And we always declare, we always claim your stripes on the cross and your bloodshed at Calvary. Yan po ang pangako mong kagalingan namin sa lahat ng aspeto, physical, emotional, mental, maging lalong-lalo na po sa spiritual na karamdaman. Sakop mo lahat at alam po namin na nandiyan ka lagi para sa amin. Panginoon, salamat po sa magandang panahon na ipinagkaloob mo ngayong linggo na ito. Mayroong mga badya ng paparating na masamang panahon, pero inaangkin namin na mayroon kaming Diyos na pwedeng sawatain ito, tunawin ito, at hindi na muling makapaminsala sa aming bansa. Patuloy na ipinapanalangin ang lahat ng mga epekto ng kalamidad, mga pagbagyo at baha, na marami pang mga kababayan, mga kapatiran na nagre-recover sa kanilang mga nasalintang mga kabuhayan, nasira ng mga bahay, at maging nawalan ng mahal sa buhay. Panginoon, inaangkin namin ang iyong kapangyarihan na siyang gumagawa para sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, ang mapayapang paghahayag ng layunin ng mga tao ngayon, Panginoon, na tinatawag nilang Trillion Piso March. Dalangin namin ang kapayapaan na patuloy na angkinin namin ang panawagan mo sa aming bansa ng kaayusan. We continue to claim, O God, na magkaroon ng good governance sa buong aspeto ng aming bansa, sa pang-nasyonal na pamunuan at sa lahat ng mga local government units. Lord, salamat po. We continue to declare that Philippines is for Christ. Inaangkin namin, Panginoon, at pinapanalangin namin ang revival na mangyari sa bansang Pilipinas. Lord, ngayong araw na ito, pinagdiriwang namin bilang affiliate ng Filipino Evangelical Methodist Church ang isang taong pagkatatag nito na ginanap sa Taytay, Rizal. Dalangin po namin ang aming mga obispo
si Bishop Joey Umali at si Bishop Victorio, ang aming pong General Secretary, si Brother Is Camaso, at ang PEMC Incorporated President, si former Chief Justice Renato Puno. Sa pamagitan ng pamumuno nila, tunay na mahayag ang iyong pong kalooban na kami po ay kaisa sa isang iglesia na Bible-based, Christ-centered, and Spirit-driven. Lord, pagpalain niyo po kami upang higit pang pagpapalaganap ng iyong pong mabuting balita. Dalangin namin na ang taong 2026 at mga susunod na taon ay maging kapahayagan ng mahigit pang paghayo para sa mas maraming kaluluwang may alay sa iyo ng buong PEMC family sa buong bansa. Maraming salamat. And we are looking forward for more Thanksgiving and celebration, Panginoon, ng PEMC family. Salamat po. Alam po namin na nandyan ka upang kami po ay pagpalain. At sa pagkataong ito, patuloy ko pong inilalapit ang mga panalangin ng aking mga kapatid. Kinggan niyo po ang mga tibok ng puso, panambitan, mga paglalambing ng iyong mga anak, at sa anumang kalagayan, kinikilala na mayroong isang Diyos na magpapala sa amin. Sapagkat ang lahat ng mga ito, ipinapanalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
to shepherds in the field, and an angel came to say that Jesus Christ is born in Bethlehem today. The shepherds ran to town, they hurried down the street, and when they found the Son of God, they worshipped at his feet. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to sing and praise our Savior born today. Hey, jingle bells, and listen while I say, Jesus came into my heart and washed my sins away. Yan, mga bata, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit pinasasalamatan ko po namin, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God. Dinadalangin ko po ang kanilang health, Lord God. Ikaw nga po ang siyang gumabay sa kanilang pang-araw-araw, Lord God. Ikaw ang siyang maging sentro. Makilala kanila sa kanilang buhay, Lord God. I-bless niyo po ang kanilang family, Lord God, na nagsusupport sa kanila, ang kanilang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, Lord God. Ikaw nga po ang siyang mag-bless sa kanila. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito, Lord God. Ikaw nga po ang siyang maging sentro nila at maging tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Jeremiah, chapter 23, verses 1 to 6. Ito po ang sinasabi. What sorrow awaits the leaders of my people, the shepherds of my sheep, for they have destroyed and scattered the very ones they very expected to care for, says the Lord. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds, instead of caring for my flock and leading them to safety, you have deserted them and driven them to destruction. Now I will pour out judgment on you for the evil you have done to them. But I will gather together the remnant of my flock from the countries where I have driven them. I will bring them back to their own sheepfold, and they will be fruitful and increase in number. Then I will appoint responsible shepherds who will care for them, and they will never be afraid again. Not a single one will be lost or missing. I, the Lord, have spoken. For the time is coming, says the Lord, when I will raise up a righteous descendant from King David's line. He will be a king who rules with wisdom. He will do what is just and right throughout the land, and this will be his name. The Lord is our righteous. In that day, Judah will be saved, and Israel will live in safety. Tumayo po tayo para sa pagbasa ng ng aklat ni Luke sa Bagong Tipan, chapter 1, verses 68 to 79. Ito po ang nasulat. Then praise the Lord, the God of Israel, because he has visited and redeemed his people. He has sent us a mighty Savior from the royal line of his servant David, just as he promised, through his holy prophets long ago. Now we will be saved from our enemies and from all who hate us. He has been merciful to our ancestors by remembering his sacred covenant. The covenant is sworn with an oath to our ancestor Abraham. We have been rescued from our enemies, so we can serve the Lord without fear, in holiness and righteousness, for long as we live. And you, my little son, will be called the prophet of the Most High, because you will prepare the way for the Lord. You will tell his people how to find salvation through forgiveness of their sins. Because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in the darkness and
in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sets me free according to
heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Palakpakan natin si Lord. Salamat sa ating mga kabataan na sa pamagitan ng kanilang mensahe ng awit ay inihanda tayo sa ating pong mensahe. Today, we celebrate the first Sunday of Advent. Tayo po ay nasa panahon ng ating pong pagkilala sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, pwede na tayong bumati ng Merry Christmas. Bati natin yung katabi natin ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Alam natin na ang Christmas 2025 ay isang dakilang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. So, balikan natin yung meaning ng Advent, the arrival of notable person, thing or event, sabi niya po. So, tayo po bilang Kristiyano, when we say Advent, it is about the coming of Christ at the incarnation. Yun yung kanyang kapanganakan. Yung pagdating ng ating Panginoong Kristo more than 2,000 years ago. When we say Advent, ito po yung first Christmas, but because Advent is the coming of a notable person, sabi niya dyan, or event, we are, as the Bible promised, we are anticipating another Advent, at yun po yung second coming of Jesus. Kaya lagi pong sinasabi na while we are celebrating the first Advent, let us anticipate the coming of the second Advent. At sabi nila, pag magdodrawing ka daw ng timeline of the first Advent at saka yung second Advent, baka we are nearer to the second Advent. Mas malapit na yung pagdating, ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo. So yung binasa sa atin kanina po, siya pong batayan ng ating pagbulay-bulay ngayong first Sunday of Advent. Sa Jeremiah chapter 23, basahin ko po yung verse 4 and 5. Hinirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 5. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Sa English version, the Lord says, the time is coming when I will choose a king, a righteous descendant of David. That king will rule wisely and do what is right and just throughout the land. At sa ating pong gospel, sa Luke chapter 1, verse 67 to 79, babasahin ko po ay verse 68 at yung ibang mga talata.
Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya nung una sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na ililigtas niya tayo mula sa ating kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Verse 76, Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan, upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kanilang makasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at papatnubayan niya tayo sa daan ng kapayapaan. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po. Narito po muli kami sa yugto ng Christian calendar that we continue to claim the spirit of Christmas. At sa aming pong pagdiriwang ng Advent, ng iyong kapanganakan, ng iyong pagdating, ng iyong pagliligtas, patuloy naming angkinin ang hindi kumukupas na kapangyarihan ng iyong pagdating, ng iyo pong pagliligtas sa amin. At alam po namin, Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Ikaw ay noon, ngayon at magpakailanman. Inaangkin namin sa pamagitan ng aming pagbabalik tanaw ng iyong mga pangako na tinupad mo, at sa marami pang pangako na tutuparin mo. Alam namin, Panginoon, na pagpapalain niyo po kami. Samahan niyo po kami sa pagbulay-bulay na ito. Ikaw ang aming dakilang guro at ang iyong banal na Espiritu ang siya pong magpaliwanag sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Always, yung unang kandila ng Advent ay sinisindihan natin yung ating pag-asa. Yung pag-asa, lagi siyang nandyan because nakakonect siya sa ating pananampalataya. Pananampalataya doon sa Ama na nagpadala ng kanyang anak, yung anak na nagligtas sa atin, at yung banal na Espiritu na laging sumasama sa atin sa lahat ng pagkakataon. So, sa anumang kalagayan, lagi po ang kandila ng first Sunday of Advent na hope ay siya pong magbigay sa atin. Katulad ng nabanggit ko sa aking panalangin, ngayong araw na ito, marami tayong mga kababayan na naglalabas ng kanilang saloobin sa kalagayan ng ating bansa, at maraming mga kalamidad na yung nagdaan, yung nalaman natin na sa kabila ng lahat, pinagsasamantalahan tayo ng ibang mga namumuno sa atin. Pinag-aaralan nga yung story of corruption na noon, ang sakit na mawalan ng 1 milyon kasi pira natin yon, tax natin yon. Bawat pagbili mo ng sardinas, bawat pagbili mo ng anumang pagkain pag mayroon niyang VAT, mayroon kang contribution doon sa sana ay ipinapatayong project na mga kalsada, sumikat yung flood control project. Dahil yun pala ang mas madaling
kulimbatin. Mas madaling i-declare na nawas out ng baha. Ibinabaon kasi yon, yung dapat yung bakal na dapat 12 meters, magbaon lang sila ng 3 meters, hindi naman halata. Bukod sa maraming kalamidad, kaawa-awang tignan, yung mga kababayan natin, ang buong bansa ay parang ganito yung itsura niya. Lugmok. Pero, yung sabi natin, habang sinindihan natin yung kandila ng pag-asa, there's still hope. Mayroong isang bata nung kasagsagan ng bagyong uwan, not so sure kung uwan ito o tino. Mayroong isang bata, ito po nangyari sa Visayas, sa gitna ng pagbaha, lulubog yung maraming lugar, mga school, mga kabahayan. Mayroong isang bata na kinuha niya yung flag ng Pilipinas. Sinave po niya. At yan po yung headline, a flag, a flood, and an act of love. How a girl's courage became a symbol of Filipino hope. At when we say Filipino hope, it is somehow a Christian hope. Because, yung sabi nga natin, and we always claim, the Philippines is the only Christian nation in Asia. May pag-asa. Amin po. May pag-asa. May pag-asa tayo. Ano man ang kalagayan natin, may pag-asa ang ating pamilya, ano man ang kalagayan, may pag-asa ang ating simbahan, sapagkat may pag-asa ang ating bansa. Mayroong gagawin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Sabi ng Worksheets Planet, yung hope somehow ay kumikilos sa atin. Mayroon pong silang mga nilagay dyan, makatulong sa atin. Hope is a powerful feeling that drives us to believe in a better future and maintain a positive attitude in the face of difficulties. So, ano bang paghihirap, nandyan tayo, mayroon tayong nararamdaman, bunga ng ating pagiging Kristiyano. It is the confidence that things can improve. Kung ito yung kalagayan ng buhay natin, mayroong mangyaring maganda. Lagi ko pong sinasabi na ang Kristiyano dapat hindi siya masanay sa hindi pa yun yung gusto ng Diyos. Halimbawa, lagi kong sinasampol to. Kapag Kristiyano ka, tumutulo yung bubong, huwag kang masanay na total tuwing tag-ulan lang yan. Marami namang araw nang walang tag-ulan, pero ang hope doon ay things can improve. Darating ang araw, pagpapalain ka ng Panginoon, ay nasa isang bubungan ka na hindi tumutulo. Hope gives us strength and motivation to persevere. Na hindi ka susuko. Yan po ang binibigay ng pag-asa. Maging sa panahon ng sobra-sobrang kahirapan at ang dami-daming mga kontrabida sa buhay. It helps us maintain faith in ourselves and in others to seek solutions and to visualize a brighter horizon. Hope connects us with the possibility of a tomorrow full of opportunities and fulfillment. May gagawin ang Panginoon. Mayroong magandang bukas. Ang ipinangako niya ay isang bukas na ganap at kasiyasiya. Faith and hope are interconnected. Sabi po ay, faith is the complete trust
and confidence in someone. And if it is, when we are talking about Christian faith, it is the complete trust and confidence to God. Ito yung buong pagtitiwala at paniniwala ng pagtatalaga mo ng sarili mo, mayroong mangyayaring magandang ganap. On the other hand, hope is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Parang yun doon sa kabila. So, dahil sa pananampalataya mo, yung pag-asa mo hindi mamamatay. Kahit na anong sitwasyon natin. Sa Psalm chapter 25 verse 5, ito yung prayer natin, ito yung pinanghahawakan natin. Ito yung faith natin sa God ay inuusal natin yung ating pag-asa. Sabi ni Psalmist, "You are the God who saves me. I put my hope in you all day long." Araw-araw. Siguro hindi lang ngayong Christmas season. Magandang lagyan natin ng panandaan sa Bible at i-declare natin every day, "You are the God who saves me. I put my hope in you all day long." Amen po. Na yung pag-asa na yan, na lagi nating sinasabing hindi mamamatay. At ang sabi nating hanggat buhay may pag-asa, na sinasabi nating hindi tayo susuko, yan ay nakaangkla sa Diyos. Because God is always the source of hope. Siya yung pinanggalingan ng pag-asa na ito. At yung pag-asa ay mas lalong nabuhay nung nagbigay siya ng mga pangako. Siyempre, sentro yung the chosen nation, yung Israel, nung tumanggap sila ng mga pangako ng Panginoon, that a Messiah is coming, a Savior is coming. Nung lumabas ang mga pangako na ito, ay nabuhay yung kanilang pag-asa. Sa text natin, sa Jeremiah chapter 23 verse 5, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth." Nang yan po ay inilabas na pangako na parang inihalintulad nila sa isang puno na pinutol hanggang sa pinakababa. Tuod na lang yung natira. Ganyan po yung kalagayan ng Israel. Pero, ang sabi ng Diyos, sa tuod na yan, mayroon akong palilitawin na sanga. At kapag titignan po ninyo yung pangako, yung pagkasulat sa Biblia, sa King James Version, New King James Version, "I will raise unto David a righteous branch." Capital letter. A distinct personality. Come from the lineage of David. Mula sa angkan ni David. Kaya't nung halukay ng mga dalubhasa, si Jesucristo yung pangako na ito, na siyang maghahari mula sa hari ng mga hari sa angkan ni Haring David, ay lumitaw ang ipinangakong tagapagligtas. Ngayong Paskong 2025, ating pong ipagdiriwang ang Pasko
we are celebrating a Bible-based Christmas. Si Jesus ang katuparan ng mga pangako. Salamat kay Madam Maricel. Yung mga lay speakers pala po, maiwan po kayo at bibigyan po kayo ng inyong parte mamaya sa ginawa ni Madam Maricel. Si Jesus ang katuparan ng mga pangako. At yan po yung yung binasa sa New Testament, tinatawag itong The Canticle of Zechariah. Pinuspos siya ng Espiritu nung ipinanganak yung kanyang anak na si John the Baptist. At yan po yung sinasabi sa Luke chapter 1, verse 68 to 79. Gusto ko po yung nag-title nito kaya kinuha ko, A Mighty Savior is no other than Jesus. Ang makapangyarihang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung The Benedictus Canticle of Zechariah. Ginagamit din ito ng mga pang-benediction. So yun yung binasa natin. Mag-point out lang ako ng ilang mga bagay sa kaya yung binasa natin sa Jeremiah 23 na pangako, parang binabanggit dito ni Zechariah sa Luke 1:68 na katuparan ito. At ayon sa pag-aaral, yung Canticle of Zechariah ay compilation of promises of God in Jeremiah, in Isaiah, in Micah. Yun yung mga sinasabi dyan. Ulitin lang natin para makita natin katuparan ng pangako. He has raised, yun sa first paragraph, He has raised up for us a mighty Savior in the house of David, His servant, as He promised by the lips of holy men, those who were His prophets of old. Then, mayroon akong gustong, doon sa last part, He will give light to those in darkness, those who dwell in the shadow of death, and to guide us into the way of peace. So, mula dyan, ilang mga bagay na ating ipinagpapasalamat na ang Panginoon, ang Diyos ay nangako na kanyang tinupad at nangahawakan tayo po doon. God was and always a promise keeper. Ang pangako ng Panginoon, lagi niyang tinutupad. Kaya hindi masamang nakabasa ka sa Bible ng pangako ng Panginoon, i-highlight mo yan, i-memorize mo yan, pangahawakan mo yan. Sa panahon ng mga pagsubok, babalikan mo yan at aangkinin mong gagawin sa iyo ng Panginoon. God was and always a promise keeper. Kapag pinangako niya, gagawin niya. Maraming pinagkakaguluhan ng mga anti-Christ na pangako, muli siyang darating. Sabi nila, hindi na darating, hindi totoo ang pangako. Kasi ayon sa mga biblical scholar, maging yung 12 disciples, yung 11 tapos naging 12 sila, ayon sa kanilang iniisip, yung sinabi ni Jesus na babalik ako, ay yung maabutan pa silang buhay. Pero more than 2,000 years ago nang lumipas, mula nung umakyat sa langit si Jesus at pinangako niyang babalik. Pero si Pedro, sumulat siya. Ano sabi niya? Hindi pa niya tinutupad ang pangako kasi binibigyan niya yung chance, yung lahat ng tao na magbalik loob at maligtas. So, grace period, ito yung panahon na tinitingnan din natin na tayo po ay makatulong
maging bahagi ng pagliligtas ng Panginoon. So, tandaan natin, number 1, God was and always a promise keeper. Number 2, God provided a mighty Savior, no other than our Lord Jesus. Verse 5. Pinangako ng Panginoon sa Jeremiah 23 verse 5 at sa Luke chapter 1 verse 69. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas na nakatingin tayo lagi doon sa ano ba yung kayang gawin ng Panginoon. Yung kasalanan nga natin na hindi na kayang mapatawad dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo nagkaroon ng katuparan. Anong kalagayan mayroon ang isang tao, ang isang pamilya, ang isang bansa o ang isang organization, ang isang simbahan na katulad natin na hindi kayang gawin ng isang Diyos na makapangyarihan, ng isang tagapagligtas na makapangyarihan. Lagi nating i-declare, Jesus Christ is our mighty Savior, ay ang ating makapangyarihang tagapagligtas at kaya niyang gawin sa atin ang lahat ng bagay. Ipinangako yung tagapagligtas na anumang gawin sa atin ng kaaway, ililigtas niya tayo. Verse 71. Ito ay ayon sa ipinangako nung una sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating kaaway. Ipinangako niyang kahabagan ang ating mga ninuno at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Pinangako niya sa ating ninuno, verse 73, si Abraham, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo makapaglingkod sa Kanya ng walang takot. Mga kapatid, ang ating mighty Savior is our rescuer. Anumang kapahamakan na darating sa atin, physically, spiritually, sabi natin, emotionally, financially, God is always our rescuer. Nang iniisip natin, Pasko na pala, anong ihahanda ko sa Noche Buena? Kailangan lang naman natin pala 500. Pero ang prayer ko ay yung mga Kristiyano, we will celebrate Christmas and we will have our Noche Buena 500 times 10. Pwede na ba yun? Kasi nagre-reklamo tayo sa 500 eh. Nagkaroon tuloy ng breakdown. Napanood niyo po yung breakdown? Kalimutan na natin. Ang ibig sabihin po ay laging nandyan yung Diyos para iligtas tayo, rescue tayo sa anumang kalagayan natin. At ito yung pinaka-sentro naman ng pagliligtas ng ating Panginoon. Jesus was crucified as an atonement for our sins to be forgiven. Sabi kasi doon sa pangako, at upang ipaalam, verse 77, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yung kantikel ni Sikaria, sinasabi niya sa kanyang anak, mauna ka sa daraanan ng Panginoon, sabihin mo sa kanila na darating na yung magliligtas sa kanilang kasalanan at magpapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, that is the culmination of not just an incarnation, hindi lang yung kapanganakan, pero ng atonement, pag-aalay ng buhay ng kanyang sarili. Kasi kinakailangan tumulo ang kanyang banal na dugo para hugasan at mapatawad yung
ating mga kasalanan. Last one. He transferred us from the kingdom of darkness and chaos to the kingdom of light and peace. Last verse. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. And to shine from heaven on all those who live in the dark shadow of death, to guide our steps into the path of peace. Lagi nating tandaan, Jesus Christ transferred us from the kingdom of darkness and chaos to the kingdom of light and peace. So, it means that without Jesus, mayroong sumulat po nito, nandyan po yung mga verses. It means that without Jesus, sabi niya po, without Jesus, your good work are filthy as rags. Without Jesus, you are condemned already. John 3:18. Without Jesus, you are spiritually dead. Without Jesus, you are separated. Without Jesus, you remain under God's wrath. Lagi may nakaambang parusa. Without Jesus, your name is not in the book of life. Kung wala si Jesus, hindi pa sana nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Without Jesus, you are lost. Nawawala pa rin tayo para tayong tupang nawala. Without Jesus, your future is everlasting destruction. And you will die in your sins. But because of Jesus, this mighty Savior, we transferred from the kingdom of darkness and chaos to the kingdom of light and peace. And because of Jesus, our future is bright. Because of Jesus, we receive the blessing of afterlife, a life everlasting. And because of Jesus, we have everything. Amen po. Ipagdiriwang natin yung Pasko ng 2025 ng punong-puno ng mga pangako ng Panginoon. At it is a reminder from Kaylee Beller sa kinuha ko po ito sa www.purposefulfaith.com. Sabi niya, every day siguro, not just on this Christmas day, every day it is a reminder that with Jesus, the battle is won. Hindi yung magtatagumpay pa lang. Kahit andyan pa, kasalukuyan pa yung laban, with Jesus, the mighty Savior, the battle is won. Habang binubuo ko po yung mensahe na ito, binalikan ko po yung song, yung Christmas song na nagbigay sa akin ng A Brighter Hope last pandemic times, nung magdiriwang ng Pasko ng pandemic, at nalaman ko na rin noon na may sakit ako, mayroon akong colon cancer. Ito po yung, pwede niyo pong balikan mamaya sa YouTube, yung The Hope of Christmas ni Matthew West. At hindi ko makakalimutan yung linya na ito, na sabi niya, you're still the hope of Christmas, si Jesus. You're still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. Watch the snowflakes falling down like a blanket on this town.
For a moment, we can hardly see the pain this year has brought us. May the sick find healing's touch. May hatred's flight be won with love. And may every heart make room for you, the one, capital letter, for you, the one who came to save us. It's no other than Jesus, our mighty Savior. And this mighty Savior promised, I am with you always, even to the end of this age. Ang pangako ng ating makapangyarihang tagapagligtas, ako ay kasama ninyo. Ako ay laging sa inyo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Because there is hope in the Lord and He is with us till the end. The best is yet to come. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahanto. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa lagi-laging mga biyaya na amin pong nararanasan. And we continue to claim your promises, O God, that this Christmas season, we will receive more and more blessings from you. Salamat po. Narito po ang aming paghahandog, pagkilala sa iyo bilang aming tagapagkaloob. You are our great provider, O God. Maraming salamat po. We declare financial breakthrough and we continue to receive blessings overflowing. In the name of the Son, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang My Hope is Built.
pong lahat ng Nawa ngayong first Sunday of Advent at sa lahat ng mga araw ng ating buhay ay paulit-ulit na may ukit sa ating puso ng ating tagapagligtas ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay, walang sitwasyon, walang hindi niya kayang gawin para sa atin. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, muli niyo pong binuhay, binigyan ng liwanag ang pag-asa dahil ang aming pananampalataya ay sa iyo. Salamat sapagkat tinupad mo ang iyong mga pangako. Nagbigay ka sa amin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo, na laging magpapaalala sa amin, walang anumang pagsubok, problema at hindi magandang sitwasyon ng buhay at pamilya na hindi mo kayang baguhin. Panginoon, narito po kami. Sinasariwa ang aming pagtanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Na kami ay iyong mga anak, mga tagapagmana ng lahat ng iyong kaharian. Mayroon kang magandang plano sa amin. Ay iyong mga ambasador ng iyong mabuting balita. Kasama po kami sa iyong mga itinalaga. Hindi kami ang pumili sa iyo. Pinili niyo kami. Narito po kami na nagpapasalamat. At nawa, gamitin niyo po ang Paskong 2025 na muli pong makapagpaalab ng aming pananampalataya at paglilingkod. Gamitin niyo po ang Pasko ngayong 2025 na may kwento ka namin sa ibang mga tao, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, na tunay kang dakila, na ikaw lamang ang natatanging tagapagligtas at maliban sa iyo, wala na. Salamat po. Narito po kami na lumalapit. Mayroon po kaming mga panalangin, mayroon po kaming mga paglalambing, mayroon po kaming mga panambitan, mayroon po kaming mga prayer requests. Lord, pakinggan niyo po ang panalangin ng aking mga kapatid. Pakinggan niyo po ang panalangin ng aming mga katabi. Lord, dalangin namin. Ipagpapasalamat namin ang mga panalangin na ito sapagkat katulad ng pangako na tinutupad mo ang mga panalangin namin, pinapakinggan at tinutugon mo. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming mga panalangin. Kapatid, kupkupin tayo at lagi nating tanggapin ang hindi kumukupas sa pag-ibig ng Diyos. Sumaatin lagi at kumilos ang Kanya pong banal na kapangyarihan. Maranasan nating lagi ang Kanya pong mga biyaya.
Tanggapin natin ang mga pangako at masaganang pagpapala. Ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Umupo po tayong lahat at part ng ating pong pakikisa sa pagdiriwang ng pagkatatag ng Filipino Evangelical Methodist Church. Panoorin natin yung ilang mga highlights na ginanap noong November 30, 2024 sa Taytay Rizal. Ipi-play po sa atin ni Dave. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Hallelujah! Praise God! Amen! All the people of God, all the God's chosen people say Amen! Amen! Hallelujah! My heart cries for joy for every chosen people of God, that chosen tribe of Jesus, the chosen tribe of God is here. Amen! Like our God, there is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless is love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. 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 Sa atin pong aralin ngayon, atin din po nating matunghayan ang halagahan ng katapatan sa totoo at nag-iisang Diyos. Kung tayo ay may tapat from generation to generation, ipapamana pa natin ang mga bato na ito. Amen? Walang imposible sa'yo, Panginoon, kaya't ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon.
launching of the Filipino Evangelical Methodist Church. We hereby declare that the truth has set us free. We are free from the bondage of sin and free from the adulterated interpretation of the Bible. And moreover, we are truly free and independent from foreign control and intervention as we gear toward evangelizing the Filipino mission field. Mabuhay ang FEMC! Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon. Sa pagsasama-sama po natin, naway patuloy tayong lumago. Ang lahat po ng mananampalataya at umiibig sa Panginoon. Naway patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at magtaguyod ng kalayaan, katatagan, at katapatan kay Kristo sa ating mga buhay at sa ating mga iglesia. May God's grace and wisdom guide you as you lead with integrity and passion. We eagerly welcome you into the wider evangelical family in the Philippines and around the world, and look forward to the fruitful partnership that lies ahead. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. To God be the glory. Solid